Bago natin simulan ang kwentong ito, ay paki-shoutout muna sa lahat ng OFW na patuloy na nakikinig sa ating kwento. At sa lahat ng mga sabongero na sumusumaybay sa ating episode. At sa lahat ng mga listener at sa mga silent listener, maraming salamat. Sana walang mag-skip ng ads upang makabawi tayo sa ilang buwan nating hindi pagpaparamdam. Yun lang. Maraming salamat. Nababasa ko sa kanilang mga mata ang pagiging ordinaryo nilang tao. Pabulong naman na wika ni Tonyo. Ang kanilang ginawa, bumili na muna sila ng tuba bago sumabak sa sabungan. Paglapit nila sa nagtitinda ng tuba, kaagad na silang bumili dito. Ngunit nang mapagtanto ng tindirang mga dayo sila sa lugar na yon, napatitig ito sa kanilang buong grupo. Habang bakas sa pagmumukha nito, ang labis na pag-alala. Mga dayo kayo rito? Paalala ko lang ha. Bago pa sumapit ang takip silim, aalis na kayo. Dahil paninigurado, may iilan sa inyo ang hindi makauwi. Wika ng babae. Sasagot pa sana sila dito. Ngunit hindi na sila naglakas loob na sumagot pa. Dahil napapansin nilang may 5 kalalakihan ang nakapalibot sa kanila at parang nagmamasid. Nang akmang aalis na sila sa tindahan ng tuba, ay bigla naman silang hinarang ng 3 lalaki at pagbungad, nagwika ito ng, "Magsasabong kayo. Halika kayo rito. Dito, sa gitna. Naririto ang mga sabongerong hinihintay nyo." Wika ng lalaki sa pagmumukha ni Nuli. At tumawa pa ng nakakaloko. At langhap na langhap niya ang amoy ng bibig nito na amoy bulok na karne. Dahil siya at Danilo ang humawak sa mga tandang, sila ang inalalaya ng 5 kalalakihang sumalubong sa kanila. Dahil nakababa ang puder at bakod sa kanilang mga katawan, kaya hindi sila naramdaman ng mga aswang na nakahalubilo sa maraming tao. Pagdating nila sa gitna ng sabungan, bumungad sa kanilang mga mata ang isang matandang humpak na humpak. Ang pisngi nito na nakaupo sa isang bangko na gawa sa kawayan, na para bang alam na nito na darating sila. Nakahanda ito sa kanilang pagdating. Paglalarawan ni Nuli sa itsura ng matandang yon, napapanot na ang ulo nito at iilan na lang ang mga buhok na nakatayo rito. Bukod sa nakatakot ang itsura nito, may mga mata din itong dilat na dilat. "Oh, Pinuno, narito na sila, ang mga dayong sabongero." Wika ng isa sa 5 kalalakihan. Pagkarating nila sa loob, tumitig lang naman sa kanila ang matanda. At kaagad nitong binuksan ang isang hawlang naglalaman ng tandang sa loob. Pagkakita nila Nuli sa tandang na yon, alam nilang hindi ito ordinaryong manok. Kung hindi sila nagkamali, isa itong uri ng sigbin na nilagyan lamang ng malakas na sabulag
upang magmukha itong manok sa paningin ng mga tao. Pero sa kagaya ng samahan nila Nuli, hindi umubra ang ganong taktika ng mga aswang. Maya-maya pa, lumapit ang matanda kay Nuli at sa lapitan nitong nagsalita sa kanyang tenga ng, "Ilan ang pustang dala nyo? Gusto kong kapag nalaban nyo na ang isa nyong manok, ay ilalaban nyo pa ang isa nyong natitira." Wika ng matanda. "O, dalawa. Dalawa ang dala namin," sagot ni Nuli sa matanda niyang kausap. Bagamat gusto ng manapak ni Nuli ng mga oras na yon, pero pinigilan niya ang sarili niya sa kabila ng paninindak ng mga aswang na yon. Ngunit pasimpleng nagsisinya sila Tonyo na huwag niyang gagawin yon dahil panigurado kung magkataon, pagtutulungan sila sa lugar na yon. "Sige ho, Manong. Kakasa kami dyan sa hawak mo. Kaya kung pwede, huwag niyo naman sanang pabuntutin sa amin yung mga alagad nyo," tugon ni Nuli sa matandang yon. Kaya ang nangyari, pinaatras ng matanda ang tatlong lalaking nakapaligid sa kanila. Ngunit habang kakabitan na sana ni Nuli ng tari ang panabong niya, ay nag-aalangan siya dahil nakatingin sa kanila ang dalawa pang lalaking kaanib na nakabantay sa kanila. Kung nagkataong walang ordinaryong nasali dito, pinaglalampaso ko na yan dito sa sahig. Akala mo kung sino? Bulong ni Nuli habang nakapalibot sa kanya ang mga kasama niya. Upang makagawa ng pagkakataon si Nuling gawin ang mga bagay na nais niya, sinabihan niya ang mga kasama niyang na kung pwede paikutan siya nito. Baka kasi may nakahalata sa kanyang gagawin. Makalipas ang mga minuto, matagumpay ngang nakargahan ni Nuli ng pangontra sa mga sigbin ang ginamit niyang tandang. Bukod sa mga pangontra, nagtatangan din ito ng pampakunat at kabal sa katawan. "Mga kasama, pwede na to. Alerto kayong lahat. Baka mamaya may bigla na lang sumunggab sa atin," tugon ni Nuli sa mga kasama niya. "Walang problema ka, Nuli. Nakabantay kami sa lahat ng oras," sagot naman ni Lito na kasama nilang antingero. "Sige, tara na," wika niya sabay lakad patungo sa gitna ng sabungan. Ang sabungan pala noon, napapalibutan lang ito ng mga katawan ng kawayan at ito ang nagsisilbing bakod sa paligid. Napapansin din ng kanilang grupo noon na walang ni isang batang nasali sa lugar nang siyang nagpadagdag ng pangamba sa kanilang sarili na talagang baryo yun ng mga nilalang na napapanig sa kaliwa. Pagpasok nila sa loob, naroon na ang matandang kalbo at ang 5 nitong mga kasama. Walang imik ang mga ito at panay pa ang pagkakamot ng mga ito sa kanilang mga liig. Animoy ng mga oras na yon, natunugan na ang kanilang mga presensya. Maya-maya pa, habang nasa gitna sila ng sabungan, lumapit sa kanila ang isang taga-karyo at bakas sa pagmumukha nito ang pag-alala din. Pasimple itong lumapit sa kanila, saka may binulong kay Danilo. "Mag-ingat kayo sa kalaban nyo. Huwag na kayong magpaabot ng gabi sa lupaing ito. Lalo na't mga dayo kayo, ha?" Wika ng mama habang nanlilisik pa ang mga mata. Matapos nitong makapagsalita,
Tumalikod na ito at saka pinagharap na sila Nuli nang makatunggali niya. Nagtinginan lang naman silang magkasama noon matapos nilang marinig ang mga sinasabi ng mamang yon. Makalipas ang ilang minuto, nasipat nilang animoy may pinakawalan sa lupa. Ang matandang humpak ang pisngi. Hindi nila nakita kung anong pinakawalan nito. Basta nakita na lang nilang ganon ang akto ng kalaban. Pero hindi nagpatinag dito si Nuli. Paglapag ng panabong sa sahig, doon na nakita nila Nuli ang totoong imahe ng nakasanib sa pambato ng 5 aswang. Nuli, nakita mo ba yon? Yung mga nakita ko. Bulong ni Danilo sa kanya. Oo, kanina pa. Sagot naman niya. Pagtingin nilang muli sa mga manok, kaagad naglalakad ang kalaban habang gumigilid-gilid ang ulo nito. Walang ano-ano. Kaagad nitong sinunggaban ang pambato nila Nuli. Buti nakailag ito at lumihis ng direksyon. Ngunit pag-ikot nito, sa sobrang bilis ng manok ng 5 aswang, nagkakasalubong ito. Pakiramdam ng mga tao nung nanonood, animoy hindi panabong ang naglalaban. Gawa ng animoy sinakmal ng mabangis na hayop ang panlaban ni Nuli. At wasak na wasak ang balahibo nito na nagkalat sa lupa. Yung matandang kalbong aswang, ngumisi-ngisi lang naman ito habang nakatitig sa pangkat nila Nuli. Nang mapagtanto ni Nuling madidihado na sila, kaagad siyang nagpakawala ng tigalpo papunta sa kalabang Sigbin na sumanib sa tandang ng kalaban. Pagbato dito ni Nuli, napaatras yung kalaban sa hindi malamang dahilan. Gawa ng ang dapat matumba na yon dahil sa tigalbo niya. Pero ang nangyari, hindi naapektuhan yung Sigbin. Dahil nakatuon kay Nuli ang Sigbin, hindi nito napansin ang pagsugod ng pambato niya. Sa pagpapakawala nito ng atake, bigla na lang kumaripas ng takbo ang kalaban. Gulat na gulat noon ang matandang aswang kung bakit tumakbo yung pambato nila. Nakatitig ng masama kay Nuli ang matanda na para bang babalatan siya nito ng buhay. Mga kasama, maghanda kayo. Alis na tayo sa lugar na ito. Baka hindi na tayo abutan dito ng hapon. Wika ni Nuli sa mga kasama niya. Kaagad nilang kinuha ang pusta at hinayaan na lang nila yung magiging bihag nila noon. Nung ding oras na yon, umalis na sila sa sabungang yon. Pero nang paglabas nila, nakaharang sa daan yung 5 kasama ng matanda. Animoy nag-aangil ito at galit na galit. Kahit ganun na ang mga nakita nila, dumaan pa rin sila sa harapan ng mga ito. Hindi naman sila nito magawang saktan dahil mataas pa ang sikat ng araw. Pero ang hindi nila alam, minarkahan na ang kanilang grupo ng mga aswang ngayon. Kahit nasa malayo na sila, nasipat nilang nakatitig pa rin sa kanila ang mga aswang. Pagdating nila sa lugar kung nasaan sila Manong Duming, nadatnan pa rin nilang nagkwentuhan pa rin ang mga ito. Nang makita sila nito, kaagad naman yung nagsitayuan at saka nagwika si Manong Duming ng, ang sabi nyo abutin kayo ng 4:00 ng hapon.
Anong hangin ang nagpabago sa inyong desisyon? Umuwi kaagad kami, Manong. Dahil kung magpaabot pa kami ng hapon doon, baka mapalaban pa kami. Baryo ng mga aswang ang napuntahan namin, Manong. Sagot naman ni Nuli. Oo, Manong. At saka isa ang pinunong gabunan ang nakaharap namin. At mamayang gabi, di malabong atakihin tayo. Sabat naman ni Danilo. Kung ganon, mas masaya pala ang gabi natin ngayon. Bukod sa maraming tuba, papawisan din tayo sa kanila. Sagot naman ni Mang Carpio habang humihit-hit pa ng tabako. Nag-inuman na muna sila ng tuba ng maghapon at hindi kalaunan, naghanda na ang kanilang grupo sa pagsapit ng dilim. Doon sila magpalipas ng gabi dahil ayon sa ermitanyo, ang sapang kanilang kinaroroonan ay ang pinakaligtas na lugar. Ganon pa rin naman ang nangyari pagsapit ng gabi. Kumain ng hapunan at nagkwentuhan. Bago pa man magpahingahan ang mga kasama nila Nuli, pinili na muna nilang mag-inuman sa bago nilang biling tuba. Halos hindi kasi nakumpleto ang kanilang grupo kung wala ang tuba ng siyang nagpapanatili ng maayos nilang samahan. Halos lahat ng mga kasama sa pangkat ni Manong Duming ay lulong na sa pag-iinom ng tuba. Napakasarap noon ang inuman nila, Manong Duming, dahil merong magandang tanawin silang nasisilayan. Ilang oras pa ang lumipas, biglang natigilan ang pangkat ni Manong Duming nang makasipat sila sa kabilang dako ng ilog na grupo ng mga hindi ordinaryong nilalang. Sinuli ang unang nakasipat sa nilalang na yon. Dahil sa talas ng kanyang paningin, dulot ng kapangyarihan niyang bigay ng diwata. Mga kasama, ihanda niyo ang mga armas niyo. Narito na sila. Wika ni Nuli sa mga kasama nila. Sa pagkakatanda ni Nuli, nasa 15 ang bilang ng mga ito. Wala itong mga saplot sa katawan at puro balahibo ang paa nito maging sa may bewang. Ngunit nasipat nila ang katawan ng mga ito na sobrang kintab, na animoy naliligo ito sa langis. Tagos na tagos ang kanyang paningin sa mga ito. Biglang nagsisitindigan ang mga balahibo niya sa batok nang makita niya ang matandang nakalaban nila sa sabungan. Magamat nakilala niya ang buong pagmumukha nito, ay nag-iba naman ang pisikal nitong kaanyuan. Mas naging mabagsik ito at parang bato-bato na ang kalamnan.